Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with the evidence na po. Fake news pala yung 51 billion na kinorakot ni Pulong Duterte. Oo, walang dokumento, walang ebidensya. Itong si Zaldico. Naku po, para lang talagang masiraan ang mga Duterte, kailangan talagang magsalita ng mga fake news para lang talagang masabi natin na itong mga Duterte ay kurakot. Wala palang dokumento, hinahanap pa ang dokumento, kaya nauna na ang balita pero walang ebidensya. Anong tawag dyan? Ay, nako, insecure. Ay, gusto lang talaga niyang ma-famous yung pangalan niya kasi malapit ng eleksyon. Kailangan mapabango ang pangalan niya. Ako, Bicol Party List, dapat maalala ng mga netizen kasi malapit ng eleksyon, gagamitin si Pulong Duterte para pag-usapan yung pangalan niya. Napag-usapan yung pangalan niya at naugat ang mga tinatagong baho ni Congressman Zaldico. Hala ko mga kabibig, eto na. Sabi ni Jason sa mga tanong ng tanong at nagsasabing may 51 billion PDAF si Davao City Congressman Paulo Duterte, eto ang sagot ko sa inyo. Para masagot ang iyong mga tanong at mga haka-haka pa kasi hindi pa naman konfirmado. Walang nag-confirm. Maski isa, wala. Si Zaldico lang. Tutulungan ko na kayo mga ripaps. Ganito ang gawin ninyo. Pumunta kayo sa website na mga sumusunod. O di kaya pumunta kayo sa Davao. O, ito na. Ay na kapibig, bahang-bahan Davao. O, di ba ang Manila din? Konting baha, konting ulan, baha agad. O, kayo talaga. Department of Public Works and Highway, DPWH, para makita ninyo kung may program of works o project development studies para sa Davao City na nagkakalaga ng 51 billion sa taong nabanggit. O, puntahan nyo. Pag meron, ikaso niya na agad. Pangalawa, Department of Budget and Management, DBM, for transparency of approved budget and corresponding targets for the specified year in Davao City amounting to 51 billion as mentioned by Representative Ko. Oh, punta kayo ng DBM, humingi kayo ng ebidensya. Pag may ebidensya, kasuhan agad. Pangatlo, Commission on Audit for their annual, regular, and special audit on nationally funded projects in Davao City for the mentioned year by Ako Bicol Party Representative Zaldico amounting to 51 billion. Kapag may nakita kayo na gaya ng kunwari may mga tanong ninyo na 51 billion di nasagot yung tanong ninyo. Kung wala naman palang ganon, di nasagot din yung pinagpaniwala sa inyo na meron. Iyon pala ay wala. Kung sa bagay, inamin naman ni Mr. Ko na wala siyang hawak na katibayan at sadyang pinaputok lang niya ang akusasyon at sumakay naman kayo na parang mga engot. Di magsama-sama kayo sa trip nyo para sumaya ang buhay ninyo. Wala ngang hawak na ebidensya. Katulad din dyan sa 125 million confidential funds ni VP Sara Duterte. O meron bang nagsampa ng kaso? Anong sabi ni sino ba yun? Ng isang representative ng anak bayan ba yun? Gabriela ba yun? Sabi niya na si Brosa, sabi niya, wala pa kaming dokumento, wala kaming ebidensya. Tapos, nyaw-nyaw kayo ng nyaw-nyaw? Same link nito ng 51 billion. Wala pang dokumento ang hawak niya ng katibayan. Diba mga kabibing? Okay pa sa alright mga pare at mare, mga kachong. Ride on to the moon ang back mga repapeps. Remember, kumain ang pulveron araw-araw for 7 days para masaya ang buhay. Nakaka-addict yun. Yan ang sabi ni Jason. Sa ito naman ang nakita ko kanina galing sa isang Twitter account na Ninia Bellatrix. Yung si Zaldico, yung may kaso sa ombudsman sa worth 50 billion na project, ay siya pala yung may kaso sa ombudsman. Baka doon niya pinulot yung 51 billion na amount sa sariling kaso.
pinasa niya kay Pulong. Ay, may tinatago palang kaso itong si Zaldico sa ombudsman. Ito oh. Ito. 3 kongresistang posibleng maharap sa kasong graft and corruption. Ito oh. Haba oh. Kilala ang 3 kongresista na sina Congressman Eric Yap, Congressman Zaldico at Congressman Edwin Guardiola, nakasaad sa reklamo ng Task Force Kasagan International na ipinarating sa ombudsman na ang 3 kongresista lumabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ang nasabing reklamo ay nag-ugat sa isang proyekto sa Landslide Slope Protection System. Isang proyekto na naglalayong maproteksyonan o mapigilan ang pagbagsak ng mga bato sa bundok ng Cordillera noong pang 2018. Hala, parang relatable. Parang same lang yung explanation ni Zaldico. Parang it's all about landslide, it's all about baha-baha. Parang naranasan na pala niya yun. Ang proyekto ay pinunduhan ng halagang 50 billion para sa gastusin at ipambili ng mga materyales, kagaya ng bakal, iba pang kagamitan sa paggawa ng pananggas, mga falling debris na bumabagsak mula sa bulok ng Cordillera Administrative Region. Oy! Sounds fishy. In fairness, ha? May napabalita ito. Kailan ba ito ibinalita? Natin ha. Ito ay napabalita noong June 14, 2022. Oy, last year pala ito. Nako, Zaldico, involved ka pala sa isang 50 billion landslide project na kung saan ay ang tawag dito, nagreklamo itong mga tawag dito, nagreklamo ang mga ilang netizen, ito ba? Nareklamo ng Task Force Kasanag International sa ombudsman na talagang nangurakot daw kayo. Grabe ang kurap ang congressman na iyan. Zaldi, ikaw pala ang kurap. Binaliktad mo pala. Ninakaw mo ang 50 billion. Grabe ka. Nako, ito Zaldi, may ebidensyang hawak ang TFK or Task Force Kasagang International. Pero ikaw wala kang ebidensyang hawak ni Pulong. Nako, yan mga kabibig. Dapat talaga may ebidensya ka na kung magsalita ka na tungkol ng ganito, ng ganyan, at least suportado yung mga sinasabi mo. Hindi mo pwedeng sabihin na wala pa akong ebidensya ngayon pero alam ko na may kinurakot yan si Pulong Duterte. Wow! Alam mo, pero wala kang ebidensya. Nako, delikado yan. Diba? So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig na baliktad pala? Ito palang si Zaldico, merong ombudsman case, 50 billion landslide project. At may nagsampa na ng kaso. Baliktad ang news. Siya pala ang sinampahan. Nako, mga kabibig. So, hindi ko ma-realize kung ba't may mga taong ganyan. So, don't forget to like, subscribe, and share this video. And, alam natin kung silang katotohanan.